Good morning po. Whew. Salamat po sa Sister Tess. Palakpakan po natin si Sister Tess. Salamat po sa buhay ni Sister Tess. Salamat po sa napakagandang intro, Sister Tess. At sabi ni Sister Tess, gwapong-gwapo, lumingon ako eh. Sabi ko, may babang preacher? Pero nagpalakpakan naman po kayo at salamat sa Panginoon. Yun ang gusto ko sa biyaya ng Diyos eh. Mataas ang pananalig. Kaya, ayun, salamat po sa Panginoon sa opportunity, una po sa lahat. At before po tayo magpatuloy, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. O Diyos, sa aming Ama, dakila sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Malayo sa inyo, wala kaming magagawa, Panginoon. At bilang lingkod nyo, Panginoon, gamitin nyo lamang po ako bilang tagapagsalita ninyo. Higit sa lahat, Lord God, inaanyayahan ko po banal na spirito na mag-manifest. You are our great teacher, Lord God. And open our hearts, open our minds, that we understand things that we don't before, Lord God. At bigyan nyo po kami ng karunungan na makapanlangit, Panginoon. Higit sa lahat ay maipamuhay po namin ng salita ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So bago po umupo lahat, tayo po ay magbasa po ng salita ng Diyos. Tayo po ay pumunta po sa Luke 18. Brother Harney, ganito pala dito pag kabadong-kabado, hindi ko mapigilan. Sinubukan ko po kayo patawanin kanina pero kinakabahan pa rin po ako. So punta po tayo sa Luke 8. Pag-uusapan po natin ngayon yung isa pong tao na sinapian po or demon possessed. According sa Luke 8, Jesus calms a storm. One day, he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out. Verse 23, and as they sailed, he fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. And they went and woke him, saying, "Master, Master, we are perishing." And we awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was a calm. He said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they marveled, saying to one another, "Who then is this, that he commands even the wind and water, and they obey him?" Jesus heals a man with the demon. So nakababa na po sila. They sailed to the country of Gerasenes, which is opposite Galilee. When Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time he had worn no clothes, and he had not lived in a house but among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you done with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many had a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and driven by the demon into the desert. Jesus then asked him, "What is your name?" And he said, "Legion, for many demons have entered him." And they begged him not to command them to depart into the abyss. Now a large herd of pigs was feeding in there on the hillside, and they begged him to let them enter this. So he gave them permission. Then the demons came out of the man and entered the pigs. And the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. Nalunod po yung mga baboy. And then, when the herdsmen saw what had happened, they fled and told it, and the city and the country. Then people went out to the sea what had happened, and they came to Jesus and found the man from the whom demons have gone. Nakita nila yung lalaki na nawalan na ng demon sa katawan niya, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Next verse. And those who had seen it told him how the demon-possessed man had been healed. Then all the people surrounding the country of the Gerasenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. So he got into the boat and returned. The man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him, saying, "Return to your home and declare how much God has done for you." And he went away proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. Amen. Amen. Palakpan po natin ating Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. So ngayon po, pag-uusapan po natin, ang title po na message natin, "You are attacked because you are important." Sabihin niyo po sa katabi niyo, "I am important."
Yung I am important nyo parang hindi important eh. So dapat may tibay. I am important. Praise God. So, number 1 po, you are attacked because you are important. Who among you po dito is attacked? So, syempre, konti lang. Wala akong nakaalitan ngayong umaga. Pero, most of you may be depressed, stressed, nakakaranas ng anxiety. Probably, iba sa inyo nakakaranas ng karamdaman. You are still attacked. Iba sa inyo, finances, may inaasahang pagpapala na naantala. May mga plano na hindi agad-agad natutupad. May papunta ng ibang bansa, hindi agad natutupad-tupad. You are being attacked. And the great news is because you are important. Imagine niyo po ang magnanakaw. Ang inaatake ng kaaway yung mga importante. Bakit? Imagine niyo ang magnanakaw. Ang magnanakaw ba papasok sa isang bahay na walang laman? Di ba wala? Ang papasukin nila, yung alam nilang may pagnanakawan sila. Kaya ang kaaway, ang gusto nilang guluhin yung mga importanteng tao. Kaya kung kayo nakakaranas ngayon ng paghihirap, may dinadanas, importante po kayo sa Panginoon. Imagine niyo po, ngayon pa lang, may pinagdadaanan kayo. Pero the good news is, you are still here. Kinatagpo niyo ang Panginoon. Kahit may pinagdadaanan kayo, pinili niyo po na pumunta dito at katagpuin ng ating Panginoon. At yun po ay isang simbolo ng pagtatagumpay. Kaya, yung iba sa inyo, hindi ko rin maintindihan. Hindi ko po malalaman talaga kung ano ang pinagdadaanan ninyo. Kayo po lahat, sa dami po ninyo, hindi ko po alam ang storya ng buhay ninyo. At hindi ko po malalaman ang prayer request nyo, hindi ko po malalaman ang pinagdadaanan ninyo. Pero isa lang po ang alam ko, ni minsan ang Panginoon hindi po nagapi. Ni minsan ang Panginoon hindi natalo. Paano po kami, Brother King? Hindi ba kami importante? Wala kaming pinagdadaanan ngayon eh. Maganda buhay ko eh. Sure ba kayo? Sino dito walang pinagdadaanan? Taas ang kamay. Kung wala kayong pinagdadaanan, mas matakot kayo. Kasi kung wala kayong pinagdadaanan, hindi kayo pinapansin ng kaaway. Not because you are important, it's because, sabi po ng isang quote, the greatest way that the enemy to keep you in prison is to make you think that you are not in it. Ang gusto ng kaaway, komportable lang kayo. Kaya, ini-imagine ko, yung mga may pinagdadaanan dito, binabantayan kayo ng kaaway. Nako, salubungin nyo, kailangan hindi umattend ng church yan. Kailangan hindi nila marinig ang mensahe ngayon, papunta kay Brother King. Kailangan hindi nila malaman na importante sa kanila. Tapos pagpunta nyo dito, nakakaupo kayo, tinitignan kayo ng kaaway. Nagsa-cellphone, very good. Huwag ka makinig, cellphone lang. Kausapin mo katabi mo. Yan. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, you are so focused today, kaya palakpakan niyo po ang Panginoon. Sabihin niyo sa katabi niyo, magfo-focus ako ngayon. So naalala ko si Brother Harney pinatotoo nung kinuha na ng ating Panginoon si Pastor Kenneth. Isa sa words na iniwan ni Brother Harney ni Pastor Kenneth kay Brother Harney. Do not be complacent. Huwag kayong komportable because complacency is the deceit. Yun po, doon tayo malilin lang ng kaaway. Dahil ang kaaway po, napakatalino din po ng kaaway natin. Alam nila ang salita ng Diyos. We have heard it. Nakita natin ang story ni Jesus Christ nung nag-aayuno sila. Nag-aayuno siya. The devil is quoting him the word of God. Kaya tayo po dapat lagi tayong nagbabantay, nagmamanuman. And the Holy Spirit is teaching me every day and reminding every one of us na tayo dapat lagi tayong aware. Dapat lagi tayong handa. Hindi tayo pwede maging complacent. We should wear the armor of God. Kaya the Holy Spirit is reminding us, tingnan niyo po, huwag na magtaas ng kamay. Who among you, pagising sa umaga, nagpe-pray agad? Pagising sa umaga, Bible agad. Naalala ko kahapon sa prayer morning. This is why it struck me. Kaya sa prayer morning, si Pastora, nagkwento si Pastora. Usually, gusto niya daw matulog ng 8 hours. Pero si Pastora, 6 hours lang siya nakakatulog normally. I think sa atin, karamihan 6 hours na lang ang tulog. Especially kapag medyo may number na. Pero sabi ni Pastora, kapag ako natulog ng 10, ang gising ko 4. So ideally, ang schedule ni Pastora, matutulog siya ng 10, gising niya 4. So she could pray agad. Kasi kapag nagising siya ng 5 o'clock, naghahabol na siya. Sabi ko, bakit siya naghahabol? Sabi, kasi feeling niya,
By 6 o'clock, matapos ang prayer niya, imagine, 5 o'clock and 6 o'clock, 1 oras nag-pray si Pastora. Ang sabi ni Pastora, feeling ko, bitin ang fellowship ko kay God. Kasi ang pagpapasalamat ko pa lang, kulang na kulang ang 1 oras. Imagine nyo, 4 o'clock siya magigising, so 6 o'clock siya natatapos. 2 hours ang panalangin niya sa Panginoon. And yet, Pastora, are you under attack? Si Pastora, gigising sa umaga, 2 hours ang panalangin. And nararamdaman niya, she is under attack. How much more tayo? Naalala ko yung story, The Wall of Jericho. Sino po dito nakakaalam ng story ng Wall of Jericho? Taas ang kamay. Amen. Tingnan niyo po ang pinagkaiba ng mundo ngayon sa mundo dati. The Wall of Jericho, alam natin yung story, napakataas ng wall at napakakapal ng wall. Pero, ang utos ng Panginoon, bago kayo umatake, ganito ang gagawin nyo. For 7 days, iikot kayo. Anong gagawin po nila, Sister Melda? Iikot 7 days at magpupuri sa Panginoon. Pero sa mundo natin ngayon, ilang araw tayo nagpupuri sa Diyos. Kung gusto nyo maging effective ang atake ninyo, unahin nyo yung panalangin. Pero hindi. Nababaliktad ang mundo natin. 6 days of work, 1 day of worship. Yung Sunday nga natin, minsan iginagala na lang natin sa umaga. Yung Sunday nga natin, minsan itinutuon pa natin sa overtime. That's why napapagod tayo. And we are being deceived by the works of the devil. Kaya tayo po, feeling natin, ang dami kong ginagawa, ang dami kong trabaho. Kaya hindi mo na ako attend, Lord. But the Holy Spirit is reminding us. And the good news is we are being reminded. You are there in your seat today to be reminded that inuuna mo dapat ang ating Panginoon. Kaya palakpakan niyo, Panginoon, dahil inuna niyo po ang Diyos ngayong umagang ito. Amen. So, before po tayo mag-continue, naalala ko, nung Tuesday, nag-message sa akin si Sister Jenny, Brother King, sa Sunday, si Brother Harney ang mag-share ng gospel. Si Brother Harney ang mag-share ng Word of God. Pero unavailable siya. Ikaw ang kasunod. Ikaw ang kasunod sa listahan ko. Pero, habang nasa message po tayo, iniisip ko, gusto ko tumanggi. Yung daliri ko sa message ko, Ate Jen, wag muna ako. Hindi ko magawa. Kasi nung linggo na yon, naalala ng music team, I shared to them the story of the fig tree. So, sino po dito ang may alam ng story ng Igos na kinurse ni Jesus Christ? So, a part of me, gustong-gusto ko sabihin kay Ate Jen, wag muna ako. Baka pwede si Ate Kat muna. Pero, parang the Holy Spirit, alam niyo yon, may gagawin kayo, alam ko nakaka-relate kayo dito, may gagawin kayo na alam nyong mali, pero pinupush nyo gawin. Pero salamat sa banal na spirito, hindi nyo magawa. Yung banal na spirito na nakatanim sa akin, sige, subukan mo, gawin mo. Sinasabi ko sa'yo, malaki ang pagkakamaling gagawin mo. Kaya po, basahin po natin to. Mark 11, verse 12. Jesus curses the fig tree. Ayan. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. But when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. So nung binasa ko po to, bago po tayo mag-continue sa message, I was bothered dito sa part na to. Sa verse 13. Ang sabi dito, ayun. And seeing in the distance a fig tree in leaf, and he went to see if he could, so si Jesus po lumapit sa isang puno. Tinignan niya kung may bunga yung puno at nakita niya na walang bunga. Pero dito po ako na-bother. For it was not the season for figs. Imagine niyo po, di ba ang puno ng mangga, hindi naman yan buong taon may bunga eh. May season para dyan. Ang puno ng orange or ng apple, hindi yan buong taon may bunga. Pero ito, yung fig tree, hindi yan yung season para sa kanya. Ang sabi ko, ba't nagalit si Jesus? Ba't niya kinurse? Hindi yun yung season niya sa kanya. Parang ganito, kung ako, hindi ako wrestler, tapos inasahan nyo makipag-wrestling ako sa kahit isa, magugulat kayo, sigurado. Pero kung i-expect nyo na makipag-wrestling ako kahit kanino,
tapos ma-offend kayo, ako maiinis. Bakit nyo ako pinipilit gawin ng isang bagay? Kaya dun sa mensahe, ang gusto ko sabihin kay Ate Jen, wag muna ako ngayon, hindi ako para dyan sa mensahe. Pero ito ang nakita ko, for it was not the season. Ang sabi dito, ang pinag-uusapan po dito yung bunga, which is the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, patience, meekness, long-suffering. Thank you po, Pastora. Pero, imagine niyo, bakit kaya nainis si Jesus? Imagine niyo po to. Parang sa trabaho, I think, makaka-relate kayo dito. Kung ang isang tao, kunwari, for me, video editor, nagko-computer ako sa bahay, natapon yung juice, kunwari sa gilid ko. Tapos, hindi ko siya lilinisin. Ang sabihin ko, hindi ko siya lilinisin. Hindi ko naman trabaho yan eh. Trabaho ko mag-video edit. Nakakainis. Ewan ko, ako, maiinis ako. Kung ganon, may natapon na pagkain sa tabi, tapos hindi mo gagalawin, titignan kita. Hindi mo ba gagalawin yan? Tapos after one, sige, pagbibigyan kita. Pero maiirita ako at maiinis. Kasi, hindi mo pinapakita yung bunga ng banal na espiritu sa buhay mo. Kaya dito sa salitang ito, sa verse na to, kahit malago na yung puno, kahit punong-puno ng dahon, hindi pa rin magproproduce. I think everyone can relate and everyone will know na marami dito sa mundong ito, maraming milyonaryo, maraming pinagpala, pero hindi makatulog. Maraming pinagpala, pero nag-aaway ang pamilya. Kaya tinuturo dito ng Panginoon, unahin natin ang bunga ng banal na espiritu before anything else. So, pero hindi naman pwede na puro kapayapaan lang. Kasi kung puro kapayapaan lang, wala kang pagtatagumpayan. Tinawag ka ng Panginoon para maging mananagumpay. Pero hindi ka mananagumpay kung hindi ka rin naman nararanas ng labanan. Kasi wala kang pagtatagumpayan eh. Kaya dapat meron tayong pinagtatagumpayan. Kasi sa katotohanan naman, kung wala kayong pinagtatagumpayan, real talk, bakit buhay ka pa? Di ba? Si Pastor Ken nagtagumpay kasi wala na siya eh. Pero tignan nyo, naandito tayo ngayon magkakasama. Nagpapatuloy ang gawain, nagpapatuloy ang tinanim niya sa atin. Kasi nagtagumpay siya. Ang sabi lagi sa amin ni Pastor Ken, yung success, nakabase yan sa successor mo. Kung wala ka, nagpapatuloy pa rin sa. Kaya palakpakan po natin ang music team. Kahit wala ako kanina, nakapag-rehearse sila. And praise God, I am so proud of my worship team. So maraming salamat po sa Panginoon. Kaya, when God tells you to do something, that's why hindi ako makatanggi kay Ate Jen. And the amazing thing is, alam niyo po yung isa sa pinakamagandang part dito sa story na to. Kaya si Jesus, I really believe, kaya si Jesus kinurse tong puno na to. Because yung tree, yung fig tree, pinili niya magstay sa season niya. Hinanapan siya ng bunga ng Panginoong Jesus. Hinanapan siya ng output ng Panginoong Jesus. At pinili nung fig tree na magstay siya sa season niya. Pinili nung fig tree yung comfort zone niya. Pinili ng fig tree na hindi umalis doon sa normality na itinanim sa kanya. Pinili niya na magstay sa season kahit ang nasa harap na niya ay yung eternity na si Jesus Christ. Kaya hindi ko matanggihan yung message ni Ate Jen eh. Maybe the Holy Spirit is talking to me. Maybe Jesus is calling me. I know it, you know it, and everyone knows it. Bakit ka tatanggi kung tinawag ka ng Panginoon? If Jesus is telling you to do something, do it. At pag ginawa mo, expect that something will happen. Hindi lang pagtatagumpay, expect the attack, expect the labanan. Laging sinasabi ni Bishop Greg nung men's fellowship, kailangan marunong tayo ng spiritual warfare. Warfare ang tinuturo sa amin ni Bishop. Why? Pagiging Christian, hindi naman easy eh. Pero binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para maging mananagumpay. Kaya dun sa story na binasa natin kanina sa sa Luke, Jesus was crossing the Sea of Galilee. Tingnan niyo po yung story. Pwede puntahan natin yung scripture. Sino yun nasa? Si Brother Jermaine. Verse 22. Ayan. One day he got into a boat with his disciples and he said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out. Verse 20. And they said, he fell asleep and a windstorm came down on the lake and they were filling with water and were in danger. And they went and woke him, saying, "Master, Master, we are perishing." And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased. And there was a calm.
So, okay na yan. Ayan. Tingnan niyo po to. Yung sa verse 24, dito pa ako natuwa. Si Jesus ni-rebuke yung weather. It was the first time na nakita ko si Jesus ni-rebuke yung maliban sa gawa ng kaaway. Usually lang nire-rebuke natin yung gawa ng kaaway. So probably, Jesus telling dito na hindi yan natural. Kasi kung babasahin po natin sa Matthew, puntahan po natin tong story na to sa Matthew naman. Sa verse 8 din. Verse 23. Yan. Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came upon. Ayun yung word na suddenly, ni-research ko tong Sea of Galilee. According sa biography, the Sea of Galilee is 21 kilometers from shore to shore. So 21 kilometers without obstruction, makikita mo kung ano yung weather na naandun sa kabilang side. So kung sila Jesus, pasakay ng bangka, dapat kita na nila from the start na may bagyo silang sasalubungin. Pero dito, they were surprised. Kaya yung mga nakasakay sa bangka, pinagsama yung barko at bangka. Sa barko. Yung mga nakasakay sa bangka, nagpanic sila, hindi nila alam ang gagawin. Kasi bigla ang lumabas yung weather. And remember, the word of God. Ang ruler of this world for the meantime is not God. It was given to Satan. It was given to Lucifer. At tayo nakatira dito, that's why Jesus will go for us para dagitin tayo. Kaya, Jesus rebuke. Kaya si Jesus, may gagawin si Jesus dito at this moment. Pero pinipigilan siya ng kaaway. Kahit ano ang gagawin ng kaaway para pigilan ka. Kaya kung merong pumipigil sa'yo, meron kang pinagdadaanan na you must be doing something big. You must be doing something na magbabago ng pamilya nyo. You must be doing something na magkakaroon ka ng business para magtagumpay ka sa buhay mo. You must be doing something para baguhin ang mga bagong nakapaligid sa'yo. You must be doing something na makakapag-anyaya sa mga tao na mapalapit sa ating Panginoon. Imagine niyo po, iniisip ko to mahilig po kasi ako sa basketball. So, eto kunwari po, full court, yung stage full court. Sa umpisa po ng laro, i-inbound yung bola dito sa akin. Sa mga mahilig sa basketball, tingin nyo may magbabantay sa akin dito? Nandun yung ring. Wala, di ba? Kasi imposibleng mag-shoot ako dito So papabayaan lang ako. Pero half court, may titingin na sa akin, may babantay probably. Pero wala pa ring didikit ng sobra. Pero kapag nasa shooting goal na ako, nasa 3-point line na ako, may lalapit na sa akin. How much more siguro kung malapit na ako sa ring? According to Michael Jordan, kapag si Michael Jordan ang susugod sa ring, hinihiklat siya ng kaaway. Hinihiklat siya ng bantay niya. Kahit ma-injury siya, gagawin nila lahat. Huwag lang sila makascore. Kaya kung kayo po nasasaktan ngayon, meron kayong nararamdaman, malapit na kayong makascore. Kung kayo may pinagdadaanan ngayon, malapit na kayong makascore. Kung inaatake kayo, nasasaktan kayo, nahihirapan kayo pumunta sa church, malapit na kayong makascore. Sabihin nyo sa katabi nyo, malapit na kasi ako makascore. Amen. So, and they are trying to stop Jesus because he was about to do something. Nandito na, praise God. So, kung nandito na, palakpakan nyo lalo ang Panginoon. Amen. At tuloy po tayo sa story. So, no, si Jesus po nakababa na sa barko sa Luke 8, verse 27. Ayan. They sailed to the country, the Gerasenes, which is opposite Galilee. When Jesus had stepped out of the land, there met him a man from the city who had demons. So ito na po yung taong demon-possessed. For a long time, he had worn no clothes. He had not lived in a house, but among the tombs. So tingnan niyo po itong taon to. He was among the tombs. According, ewan ko, kung ako nung nasa panahon na yan, kaya siya siguro sinapian kasi doon siya nakatiri. Tama ba? Sa sementeryo? Sa libingan. Thank you po sa salita. And probably yung iba sa atin, iisipin natin, hindi ako sasapian, may bahay ako Hindi ako sasapian, nasa village ako Hindi ako sasapian, nasa bayan ako Pero, yung tomb na to sa panahon natin, hindi lang to yung literal na tomb. Probably yung iba sa inyo,
nag-i-spend na mas maraming time sa mall. Probably yung iba sa inyo nag-i-spend ng time sa mga tropa na nakikipag-inuman. Probably yung iba sa inyo nag-i-spend ng time sa mga marites. Probably yung iba sa inyo napupuyat hanggang madaling araw dahil sa K-drama. Sa mga lalaki, pornography. Probably yung iba sa inyo, maraming pinagdadaanan at iba't ibang klase ng So kung ano yung spirito na pinag-i-stayan mo, that's the spirit that will be entering into you. Yun yung mga demons na dapat yung pakawalan. Yun yung mga demons na dapat yung pinagpe-pray. Yun yung mga demons na umaatake sa inyo na dapat yung ipinaglalabanan at dapat kayong makawala. And the good news is Jesus has died for you. So you are ready to be free. So, according dito, etong lalaking to, inaccept niya na lang kung ano yung normality niya. Wala na akong magagawa. Nasa tomb na ako eh. Pero, sabi ni Jesus, I am not out of this world. Kaya kayo din, wag lang kayo makiuso, wag lang kayo maki-TikTok, wag lang kayo makisabay sa alon ng buhay. Tandaan nyo, Jesus said, I am not of this world. Therefore, you are also not of this world. Because greater is He that is in you that He is in the world. Amen. So, tuloy po natin sa verse 30. Then, Jesus then asked him, what is your name? And he said, Legion, for many demons have entered him. So, Legion, pinangalanan siyang Legion kasi marami na yung demons na pumasok sa kanya. Pwede basahin natin naman to, yung story na to, sa book naman ni Mark. According to Mark, Brother Jermaine, sa book of Mark, verse 5. Nandiyan na po ba ang lahat? Yan. Atras tayo. Verse 7. And then the people leave their 7. Basahin ko po sa Bible ko. Jesus. Ayan. He shouted at the top of his voice, what do you want with me, Jesus? So, don't torture me. Verse 8. Ayan. Tinatype po yata ng ating friends. So, for Jesus had said to him, come out of this man, you impure spirit. Hanggang verse 10. And, ayan, sa verse 9, then Jesus asked him, what is your name? My name is Legion, he replied, for we are many. So this time around, si Legion nga mismo, si Legion na nagsabi, for we are many. So kayo po ba, madami ba kayo? Personally, madami. I think, ang pinakamagandang reference nito, si Brother King mas kilala nyo kapag Sunday person king. Nagigets nyo? Sunday morning king. Si Brother King, eto, puspos, nagsasalita, nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano kaya si Brother King kapag Monday na naman ng hapon? Paano kaya si Brother King kapag Monday to Friday, nagbabasa pa kaya siya ng Word of God? Paano kaya, ikaw kaya, brother, kilala kita, brother, Sunday brotherhood? Pero nalaman ko sa misis mo, iba pala ang buhay mo kapag Friday evening na. Paano ka naman kapag ikaw pa rin ba si brother kapag Saturday na? So we are many. And hindi lang yung araw. Maari si Brother King kapag ang kausap music team ang bait. Pero kapag ibang tao na ang kausap, pag sa magulang, baka bastos naman ako sumagot. Baka sa katrabaho, iba ako kausap. Baka sa kaklase mo, iba ka rin kausap pag nasa church ka. Baka kapag nasa katrabaho mo, sobra ka naman mag-utos or barabal ka makipagsagutan. Iba't iba ang pagkatao natin. Pero we should always be centered into one person and that is Jesus. Kaya tayo po sa buhay natin,
we could always be accommodating. We could always be this person na feeling natin magiging accepted ng lahat ng tao. But we should always remember, Jesus also already accepted us for who we are. Kaya tayo po, nagpapatuloy sa salita ng Diyos dahil hindi lamang nagtatagumpay tayo, pero dapat kailangan natin bantayan po yung buhay natin sa pang-araw-araw. Hindi lamang Sunday. Sa Sunday, puspos, Monday, hindi na nagbabasa ng Bible. Laging pinapaalala sa amin ni Pastor Ken tong isang kanton to, ni Darlene Sheck. Blessed na blessed ka ng Sunday, pero pagdating na Monday, hindi mo matagpuan kung nasa ng Bible mo. Blessed na blessed ka kapag Sunday, pero hindi ka makapagpasalamat sa tao na tumulong sa'yo. And that says something to us bilang Christian. Sabi nga ni Pastor Ken, I think si Confucius yata to, magiging Christian na sana ako if not only for the Christians itself. Sino pa? Ay, si Mahatma Gandhi pala, sorry. So, hindi si Jesus ang problema. Tayo po na tagapagsunod niya. And we should always exemplify ourselves para maging Christian. We should always be accommodating. We should always be happy. We should always be smiling. At higit sa lahat, dapat nakikita po ang bunga sa atin ng banal na Espiritu. Amen. Kaya, nasa na ako? Sorry po. Ayan. Punta po tayo dito sa legions. So this time around po, si Jesus pinapalayas na yung legions. And the beautiful part of this story, yung mga baboy po. So punta po tayo sa Luke 8, verse 32. Ayan. Now a large herd of pigs. So dito po yung story natin, nag-move forward tayo. Pinalayas po ni Jesus yung demon sa buhay po ng tao. At ito po yung, those demons were scared. Now large herds of pigs were feeding there on the hillside and they begged him to let them enter this. So he gave them permission. Dito pa ako natutuwa sa story na to. Bakit kaya si Jesus nakipag-usap pa doon sa demon? Kayo ba, pag, kunwari, merong nakakairita sa buhay nyo, merong isang tao na nanlimos, tapos ginulo kayo, makikipag-usap pa ba kayo sa kanya? Di ba, shoo, go away. Alis na, wala na tayong pag-uusapan. I think, niloloko nga ako ng ni Sister Aren eh. Kapag ikaw lang, niloko mo ko, wala na tayong pag-uusap. Di ba automatic? Di ba automatic? Kapag wala na kayong dapat pag-usapan, wala na dapat pag-usapan. Kasi, binibigyan mo lang ng butas ang isang kaaway para makakilos sa buhay mo. Kaya, kapag niloko kayo ng isang tao, kunwari sa isang business, niloko kayo, di ba wala nang usapan? Usually, tapos na ang relationship natin. Dito ako nagtataka, bakit si Jesus piner-permit niya makipag-usap to sa'yo? At dito po ako natutuwa. Minsan, mas matalino sa atin ang kaaway. Mas matalino sa atin itong mga demons. Amen po ba? Amen. Kaya dapat hindi tayo pumapayag. Pinag-aaralan ko to at sabi ko, siguro may ibang version na to. Punta naman po tayo sa Mark. We will read this story on a different account. Sa Mark po, sa book of Mark, verse 5. Dito. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs, allow us to go into them." Verse 12. Nasa yung 12? 13, sorry. He gave them permission, and then the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed the steep bank into the lake and were drowned. So, alam natin na mapapalayas na itong mga demons na to because Jesus was in front of them. Alam natin na aalis na itong mga to and they were begging na magstay dito. Pero alam nilang hindi sila papayagan. So why are they begging? Why are they expecting na pagbibigyan sila ni Jesus Christ? And true enough, pinagbigyan sila ni Jesus Christ. And to my surprise, dun sila pumunta sa baboy. Pwede naman sila pumunta dun na lang, ito, makasalanan naman to, pa-impyerno na to. Dito na lang kami. Pero hindi. Pinili nila yung baboy. So, the question is why? Matalino. Ang ginawa ng mga baboy, pagpunta nila dun sa mga baboy, pumunta dun sa nagtatalon, sa bangin, nalunod. Alam ko na mga baboy hindi marunong lumangoy. Wala sa inyo.
So anong hindi natin alam na alam nitong mga to? Nung nakita ko yung 2,000 pigs, ibig sabihin, etong lugar na to, the Genesares, is kaya nila mag-produce ng pork. At ang bayan na to, hindi sila bayan ng Jew. Gentile country nito. Ibig sabihin, kumakain sila ng pork. Ibig sabihin, etong mga businessman, importante sa kanila yung pork. If you are important at nakapagpalayas na si Jesus ng mga demonyo at alam nila na magtatagumpay si Jesus, guess what they will do to you? They will attack what's valuable to you. Alam ng Panginoon na importante itong mga baboy na to, kaya kapag nag-move tayo sa story, sa verse 17, they were begging para kay Jesus. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. Ano ang importante sa inyo na ipagpapalit nyo ang Panginoon? And this is the sad part. Kahit nagtagumpay na si Jesus Christ, pinili pa rin ng mga businessman yung portfolio nila. Kawawa ang bayan namin. Pwede ka na bang umalis dito? Kahit anong ginagawa mo, pwede ka na bang umalis dito? But the good news is, tayo po na nag-share ng Word of God, tatandaan nyo. Pag kayo pinalayas, tatandaan nyo tong story na to. Even Jesus pinalayas. Si Jesus mismo ni-reject. Paano pa kaya tayo? Si Jesus mismo inayawan. Paano pa kaya tayo? And the good news is we can still do the good thing. We can still move forward para i-spread ang Word of God sa mga taong nangangailangan. Dahil ang mundo ngayon, mas kailangan ng Panginoong Jesus. Ang mundo ngayon, mas kailangan ng kabutihan. Ang mundo ngayon, mas kailangan ng pag-asa. At ang pag-asang yan ay makikita lang namin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa na nakaupo po dito. Amen. So itong yung mga demo, wala naman silang pakialam dun sa baboy kung tutuusin eh. Tingin nyo, kayo bilang, ngayon, alam nyo, importante kayong tao. Yung mga demon, wala silang pakialam sa baboy. Ano na mga yun sa kanila? Bakit nila pinatay yung mga baboy? Ang habol po nila, hindi po kayo. Ang habol nila, yung relasyon nyo sa ating Panginoon. Kaya yung demons, pinapaalis nila si Jesus Christ. Amin na to, teritoryo na namin to. Kaya tayo po bilang importante sa mata ng Panginoon, kailangan binabantayan natin yung relasyon natin sa Diyos. Dapat kagaya natin si Pastora, sa umaga pa lang, prayer agad. Hindi yung cellphone agad. Hindi yung kachat agad. Hindi yung kliyente agad. Dapat yung Bible agad. Dapat yung prayer agad. Yung relationship natin. And that was the Holy Spirit was trying to tell me all the time. Ako, nagigilty ako. Kasi from time to time, yung kailangan ng kliyente ko, nauuna ko minsan. Pero salamat sa Panginoon. Kaya ipagpasalamat nyo din po na natutunan ninyo na una dapat ang banal na spirito sa buhay natin. Una dapat si Jesus Christ. You may be important, but your importance is not enough. Your value is in Jesus Christ. Without Jesus Christ, yung importance natin mababaliwala. Yung skill ninyo, kung saan man kayo magaling, imagine kung magaling kayo magpiano, magaling kayo mag-keyboard, pero kung walang lugar na tatanggap sa inyo para tumugtog, kung hindi a-allow ni God yung skill ninyo para mag-grow, hindi kayo magiging successful. Imagine niyo isang basketball player na napakagaling, walang team na tumatanggap sa kanya dahil bad ang character niya. Hindi siya magiging successful. Isang tennis player, walang raketa, hindi binigyan ng Panginoon. Magiging successful ba siya? Isang mananahe, wala namang kliyente. Wala rin. Ang success po natin nasa ating Panginoon. Amen. Kaya yan gusto ng kaaway kasi unang-una sa lahat, kapag naituon po natin ang puso natin sa ating Panginoon, if we seek ye first the kingdom of God, then all these things shall be added unto you. Lahat ng panalangin nyo matutupad, lahat ng kahilingan nyo sa Panginoon matutupad dahil nakatuon kayo sa ating Panginoon. At yun po ang gustong nakawin sa inyo ng Panginoon. Ng kaaway. Yung Panginoon po, ang gustong-gusto niya po pagpalain tayo. Kaya itong demons na to, kinuha nila yung baboy. Kasi alam ng mga demons na mas importante itong mga baboy kesa doon sa taong sinasapian sa mga tao. Alam ng mga demons na sa bayang ito, wala silang pakialam doon sa taong yon, pero may pakialam sila doon sa baboy. Pero si Jesus Christ, nasa ibang nayon,
He sailed the Sea of Galilee for this man. Sinalubong nga siya agad ng mga demon eh. Hinarap siya. Lord, huwag niyong kunin. Sa amin na to, teritoryo namin to. Gusto po namin tong taong to. Ang sabi ni Jesus Christ, no. Importante sa akin yung taong yan. I crossed the Sea of Galilee for him. Kahit pagod ako, nakatulog si Jesus Christ. Alam kong pagod siya. May bagyo eh. Tulog pa din siya. Pagod siya. Pero tinawid niya para sa taong yon. Kahit malulunod na yung bangka, tinawid nila para sa taong yon. 2 hours na pagsasagwan para sa taong yon. Importante kay Jesus Christ yung taong yon. Kung si Jesus Christ tinawid yung Sea of Galilee para sa taong yon, paano pa kayo na tinawid ni Jesus Christ ang cross para sa atin? How important you are to Jesus Christ. Hindi lang dagat ang tinawid niya, kundi dinala niya ang kasalanan natin, ang hirap at hinagpis. Nagpapako siya sa krus para sa inyo. Nagpapako siya para sa iyo, para sa akin, para sa iyo na nanonood ngayon, para sa ating lahat. How important you are to God. And hindi lang kayo importante, importante yung task na ipapagawa sa inyo ng Diyos. Kaya ako nabe-bless ako kay Brother Edgar. Nung last week, yung the pledge, naalala niyo yung nagpa-pledge, Brother Harney, for anniversary. Ako naniniwala ko, hindi lang yung mga taong tumayo na yun yung kinakausap ng Panginoon. Meron pa dyan mga tao, pero hindi sila makapag-move forward dahil sa takot nila. Kaya si Brother Edgar, nung pauwi kami, sabi niya, nagtanong siya, yung pledge ba, pwede ba twice to give? Sinisigurado niya eh. Probably, hindi niya kaya ibigay ng agad-agad. Nakakamba si Brother Edgar, in my perspective, pero I do believe, kahit nangangamba siya, nagtitiwala siya sa Panginoon. Dahil may gagawin ng buhay, ang Diyos sa buhay niya. Kaya kung kayo kinakausap ng Panginoon, hindi pa naman sarado yan, right, Ate Jen? Right, Pastora? Kumilos kayo. It's not yet too late. And sinisigurado ko sa inyo, mamamangha kayo, darating ang araw, ipagpapasalamat ninyo. Salamat, hindi ako tumanggi sa banal na spirito. Salamat, hindi ko hinindian si Ate Jen. Salamat, hindi ko hinindian ang hamon ng Panginoon sa buhay ko. Dahil doon nyo lang po mararanasan ng tunay na pagtatagumpay. Kaya kayo tatawaging mananagumpay sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, ngayong umaga, bago po tapusin ang mensaheng ito, ngayon na alam nyo ang importansya ng bawat isa. Ngayon na alam niyo na importante kayo sa Panginoon, you should guard it with all your heart. Hindi yung sarili ninyo. Ang bantayan niyo po, yung relasyon niyo sa Panginoon. You pray, you read your Bible, and kapag nakatuon kayo so intimately with God, maririnig ninyo kung anong iuutos sa inyo ng Panginoon at sundin niyo po iyon. Dahil kapag sinunod niyo po iyon, one day, with a glorified day, kasama ang ating Pastor Kenneth, we will meet God. At maririnig nyo in the 6 words, well done, good and faithful servant. Maraming salamat po. Praise God. Hallelujah. Meron po bang mga bago? Meron po newcomer? Ayun. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Nasaan po ang newcomer? Wala? Ayun na. Ayun, may tumataas. Sige po. Come forward po, newcomer. Then, pagkatapos po, ihandaan nyo na po ang inyo pong praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Wala na po, ito na lang. Praise the Lord. Sino nagsama sa iyo? Praise God. Amen. Sige. Ngayon, willing ka na tanggapin ang ating Panginoon. Ating buhay. Ay, praise God. Born again pala. Ngayon, i-welcome ka na lang namin. Amen. So, siya po pala ay born again na rin. So, atin pong i-welcome po siya dito po sa ating pong church. Amen. Sige po, i-welcome po natin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Sige po, ihandaan nyo na po ang inyong pong mga tithes and offering. Glory to God. Hallelujah. Yun po aking. Amen. Praise the Lord.
Praise God. Sige po, kung hawak niyo na po ang niyo po mga sobre, praise the Lord, hallelujah. Atin pong ipagpasalamat sa Diyos sapagkat meron po tayo na ibibigay. Amen. So sige po, atin pong itaas, atin pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sige po, tumayo po kayo. Praise God. Nasaan po yung basket? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi po, medyo nagulat po ang mga tao dahil maaga pong natapos ngayon. Amen. Praise God. Yes, hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Na pinatutunayan tayo po'y napakahalaga sa ating pong Panginoon. Kaya po tayo umaranas ng mga atake sa ating buhay. Talagang totoo po na ang ating pong Panginoon tayo po ay mahal na mahal. Sige po, itas po natin po yung pong ating pong mga kaloob. Yes, O Lord God. Sige po, ipanalangin nyo kayo po muna ang manalangin. Ipagpasalamat po natin na meron po tayong ibinibigay sa gawain po ng ating pong Panginoon. Lord, salamat po, dakilang Ama, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang naglalagay sa aming pong puso ng pagnanasa na kami po'y laging makasunod sa iyo pong kalooban. Panginoon, salamat po, O God, sapagkat nakikita po namin, Panginoon, ang maganda pong bagay na ipinauunawa niyo po sa amin. Kaya, Lord God, naririto ang aming pong mga handog, Panginoon. Dalangin po namin ito po'y magbigay kaluguran sa iyo, dakilang Ama. At naniniwala po, Panginoon, Lord God, yung sinabi mo, Panginoon, sa aklat po ng Isaiah 1:19, Panginoon, kung kami po, O Diyos, ay naandun ang aming pong willing sa pagsunod sa iyo, Panginoon, aanihin po namin, Panginoon, ang mabubuting pagkapala na buhat sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto. Salamat po, Panginoon, gaano man ito man po, O Diyos, ay kakaunti pa, Panginoon, ang kanila pong naiaabot. Lord, salamat sapagkat ikaw ay nagsisimula na sa kanila pong buhay, dakilang Ama. At dalangin po namin, Panginoon, Lord God, sa mga nagnanasa na makapagbigay pa, Panginoon, Lord God, dagdagan mo ang kanila pong mga pagpapala at dagdagan mo rin ang kanila pong pananampalataya na ikaw ang Diyos na tapat at tumawag po sa Kanya. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Ang bawat sentimo na amin pong ibinibigay sa iyo, Panginoon. Lord God, ito pinagsisilbing isang mahalimuyak na handog po sa iyo, dakilang Ama. At ang amin pong dalangin, Panginoon, mangyari ang ayon sa ipong pangako, dakilang Ama. Kaya salamat po, Panginoon. Ito po'y magamit sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magbigay po tayo ng maligaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Hide me
Sige po, tayong lahat ay tumayo na po. Praise God. Hallelujah. Sige po, itaas niyo po ang inyong pong mga kamay. Amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa natapos na gawain kahit sa oras na ito. Aking pong ginagawad ang inyong pong basbas at kapangyarihan na maranasan ang inyong pong mga anak, Panginoon. Na patuloy po nilang maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-iingat, ang iyong grasya at habag. Maranasan po nila ang kapayapaan na buhat sa iyo. Dumadaloy sa bawat sambahayan, pagkapalang rumaragasa. Sa pangalan ni Jesus, maranasan po nila ang iyong pong pangako, Panginoon, na ang aming lahi gagawin mong dakil at pinagpala. Hindi sila mangungutang, kundi sila ang magpapautang. Hindi sila mananatiling buntot, kundi mananatili silang ulo. Kaya salamat sa aming pong paghihiwa-hiwalay. Dala po nila ang pagkapalang rumaragasa hanggang sa kalantahanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you. Tapos na po ang gawain. Praise the Lord.